Sa oras na ito ay nais kong umasa ng ating tekstong gagamitin hango po sa aklat ng Book of Matthew chapter 13. Matthew 13 verse 17 o verse 10 to 17 ang verse na ito ay nais kong bigyan ng pansin. So sabi ng talata rito, sabi ng verse 10, and the disciples came and said to him, why do you speak to them in parables? Jesus answered them, to you it has been granted to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it has not been granted. For whoever has, to him more shall be given, and he shall have an abundance. But whoever does not have, even what he has shall be taken away from him. Therefore I speak to them in parables, because while hearing they do not see, and while hearing they do not hear, and nor do they understand. In their case, the prophecy of Isaiah has been being fulfilled, which says, you will keep on hearing, but will not understand. You will keep on seeing, but will not perceive. For the heart of this people has become dull. With their ears, they scarcely hear, and they have closed their eyes. Otherwise, they should see with their eyes and hear with their ears and understand with their heart and return, and I should heal them. Verse 16, but blessed are your eyes because they see, and your ears because they hear. For truly I say to you that many prophets and righteous men desired to see what you see and did not see it, and to hear what you hear and did not hear it. Praise God. Ang Panginoon ang magpala sa mga salitang binasa natin. Sabihin natin amen. Purihin ng Diyos, mga kaupo tayo sa oras na ito. At isang pinagpalang gabi sa bawat isa atin. Sa biyaya ng Panginoon ay tayo muling narito sa gawain ng ating Panginoon. So, ang awit na ating inawit kanina ay nagsasabing ng ating Diyos ay walang pwedeng maitulad sa Kanya. Kasi amen to that. Walang kayang itulad sa ating Panginoon. And you know, the reason kung bakit ang ating Panginoon sa Ten Commandments, isa sa commandments ay huwag kayong gagawa ng anumang larawang inanyuan. Dahilan walang sometimes ang larawan ay ang rebulto o ang larawan ay ito ay nagpapakita ng katangian. Ang isang larawan ay kagaya ng hayop ay kahit ilagay nila, minsan ang Egypt ay meron silang bull or calf na ginagawa nilang Diyos-Diyosan. Dahilan yung bull o yung calf na ito ay naglalarawan ng strength. So, kapag ang Diyos ay inilarawan sa ganitong bagay kagaya ng hayop, pinapakita lamang ng bull o ng baka ito ay ang kanyang lakas. Pero hindi na makikita sa kanya ang ibang character pa, ibang larawan, di ba? So ibig sabihin, hindi talaga pwede ang Diyos i-describe sa isang larawan lamang. Ang awit na ay pinapakita kanina na kahit anong description na gawin natin sa Panginoon ay hindi natin siya kayang i-describe sa words. Dahilan words are not enough para i-describe ang Diyos. Kaya say amen to that.
Words are not enough to describe God. So even picture, even yung tinatawag na mga images ay hindi ito kayang ilarawan. And usually yung mga pagan gods na ginagawa nilang idols, ay lahat ng ito ay nagdidepicts lamang sila ng tinatawag na isang nature o isang kalikasan. Kaya yan ang dahilan kung bakit ang pagan ay meron silang napakaraming Diyos. Meron silang gods or goddess ng fertility, meron silang goddess ng prosperity, meron silang god ng ilang pang mga bagay. So, sa ganitong paraan ay meron silang napakaraming mga Diyos na inilalagay. Ngunit ang Diyos ay siya ang merong control sa lahat ng mga bagay. So ang Diyos ay nag-iisa, pero lahat ng klase ng katangiang yan ay pwedeng gawin ng Diyos sapagkat siya ay Diyos. So, makikita natin ang ganitong pag pinaglalarawan ng lahat ng mga bagay, bakit ang ating Panginoon ay nag-utos ng ganitong utos sa Ten Commandments. So, gusto kong bigyan ng pansin ang ating paksa na pag-uusapan sa oras na ito. At ito ay, kung aking bibigyan ng ulitin yung verse na ito sa aklat ng Matthew, ay gusto kong basahin sa Tagalog para makita natin ang isang kaisipan na gusto kong ibigay sa oras na ito. So sa sa chapter 13, verse 10, ay pinakita rito ang verse na ito. Sabi na ito ay mga pangungusap mismo ng ating Panginoong Hesus. At kanya sinabi rito at nagsilapit ang mga alagad. Well, kung inyong papansinin, ito ang chapter 13 ng Book of Matthew, ay ito yung pagbibigay ng ating Panginoon patungkol sa mga parables, mga talinghaga. Merong dito sa chapter 13 ay merong almost 7 parables na makikita natin dito. 7 parables, mula ito sa parable of the sower, yung parable of tares and wheat, parable of the mustard seed, the leaven, the hidden treasure, the costly pearl, the dragnet. So, ang 7 mga talinghagang yan ay sinaysay ng ating Panginoon sa chapter 13 na ito. At pagkatapos ng ating Panginoon mangusap sa unang talinghaga, kung inyong bibigyan ng pansin ang bahaging ito, pagkatapos niyang mangusap ng unang talinghaga about the parable of the sower, ay alam natin kung ano yung parable of the sower, yung mga binhi na nahulog sa tabing daan, sa mabato, sa madawag, at sa matabang lupa. So matapos niyang ipakita ang parable na ito, ay ang mga alagad sa verse 10, at in fact, kung titingnan natin ang isang account ng Mark chapter 4, ay pinapakita roon na after na saysayin niya yung parable na ito, then pumunta ang mga alagad ng ating Panginoon kasama yung 12 disciples. So, let us see that particular verse sa Mark chapter 4. Sa Mark chapter 4 verse 10, sabi rito ng verse na yan, tingnan natin ang Mark 4 verse 10. Sabi diyan, at nang siya'y mag-isa na. So, ibig sabihin, ang mga alagad ay ilan sa ang ating Panginoon ay nag-iisa na. Sabi rito, at nang siya'y nag-iisa na, ang nangasa palibot niya, nakasama ang 12. So,
ang wikang Ingles ay nagde-describe ng ganito, as soon as he was alone, his followers, ito yung mga sumusunod sa kanyang mga disciples, along with the 12, kasama ng 12, began asking him about the parable. Nagpasimulang nagtanong sila patungkol sa talinghaga ng ating Panginoon. So kung ating papansinin, balikan natin chapter 13 ng Book of Matthew. Ang sabi ng ating Panginoon, sabi niya, at nagsilapit ang mga alagad at sinabi nila sa kanya, bakit mo sila pinagsasalitaan ng mga talinghaga? Sabi niya, bakit ka nangungusap ng mga parable? Nangungusap siya ng, alam niyo yung talinghaga, ito ay mga ilang paglalarawan, ilang mga gumagamit siya ng ilang mga character para ipakita yung meron siyang meaning na gustong i-convey sa mga alagad na nakikinig sa kanya. So, at nagtanong ang mga alagad, sabi niya, bakit sa kanila ay nagsasalita ka ng talinghaga? Pero ang nakakapagtaka rito, mga kapatid, kapag ang ating Panginoon ay nakaharap sa maraming mga tao, siya ay nangungusap sa kanila ng talinghaga. Kagaya ng talinghaga na sinabi niya, ang mga asik ay yumaon ng kanyang lakad at ang kanyang ang binhi ay nahulog sa tabing daan at ang ibon sa impapawid ay karakang dumating at tinuka yung binhi na nahulog sa tabing daan. At and then ilan sa binhi ay nahulog sa mabatong lugar. Dahilan sa kakaunti ang lupa, yung binhi ay karakang sumibol at dahilan sa kakaunti ang lupa at kulang sa halumigmig, kulang sa moisture, ay nang sumikat ang araw ay dagling na natuyo at nalanta at natuyo yung halaman at siya hindi nakapamunga. Yung pangatlo ay nahulog naman sa madamong lugar, sa madawag na lugar, at dahilan sa siya dagling sumibol, pero dahilan doon sa mga damo at mga dawag, ay ininis yung halamang ito, at siya ay namatay at siya hindi nakapagbunga. At meron namang nahulog sa matabang lupa, at yung nahulog sa matabang lupa ay nakapagpatuloy at siya ay lumaki at siya ay namunga ng tig-30, 60 at tig-100. Now mga kapatid, dun sa parable na yun ay makikita natin ay anong ibig sabihin ng ganitong bagay? Well, kung hindi ipapaliwanag nung tao na nagbigay ng parable, ay hindi nila maintindihan yung bagay na gustong ipahayag ng ating Panginoon tungkol doon sa parable na kanyang sinasabi. Di ba? So, ngunit, ang pinakamagandang bagay rito, nang ang mga alagad, nang ang ating Panginoon ay nag-iisa na lamang, ay nagpasimula siyang tinanong ng mga alagad at sabi niya, bakit ka sa kanila ay nangungusap ng mga talinghaga? Ngunit, alam niyo ba na kung titingnan natin ang bagay na ito, ay ang ating Panginoon, matapos niyang ipakita ang ganitong bagay, ay ang ating Panginoon ay sa crowd o sa karamihan, nangungusap siya ng parable. Ibig sabihin, ang parable ay hindi karakarakang maintindihan, maliban ito ay pinawanag nung nagbigay ng parable. Samantalang kapag ang ating Panginoon, ang kasama niya lamang ay ang mga alagad at ang mga ilan sa kanyang mga disipulo, ang Panginoon ay pinapaliwanag niya ng malinaw ang mga talinghaga. At pinakita rito ng ating Panginoon sa verse na ito, sa verse 11, si Jesus ay nagsabi, at sumagot siya at sinabi sa kanila, sa inyo'y ipinagkaloob ang mga kaalam
ng mga hiwaga ng kaharian ng langit datapwat hindi ipinagkaloob sa kanila. So ang tinutukoy ng ating Panginoon ay ang karamihang mga tao ay samantalang ang kausap niya, kapag kausap niya yung 12 alagad at ilan sa kanyang mga tagasunod, ang sabi ng Panginoon sa kanila, sa inyo ay ipinagkaloob ang makaalam ng mga hiwaga, ang makakilala ng hiwaga ng kaharian ng langit, datapwat hindi ipinagkaloob sa kanila. Now mga kapatid, ang gusto kong bigyan ng pansin sa gabing ito ay isang kaisipan na nagsasabing, things the world cannot give. There are things the world cannot give. May mga bagay na hindi kayang ibigay ng sanlibutan ito. Naniniwala ba tayo doon, mga kapatid? Merong mga bagay, minsan iniisip ng mga tao na kapag meron sila na, alam nyo, ang pinaka bagay na mahalaga sa tao sa ating, kahit man sa ating panahon at kahit man sa lahat ng lugar sa buong sanlibutan, minsan ang pinakamahalagang bagay sa tao ay ang salapi. At dito sa mundong ito, ang isang bagay na pinakamahalaga na sabihin natin na commodity o isang bagay na pinakamahalaga sa buhay ng isang tao ay ang salapi. Na iniisip na sa pamamagitan ng salapi ay makukuha nila ang lahat ng mga bagay. Well, maraming mga bagay na pwedeng makuha sa tinatawag na sa pamamagitan ng salapi. In fact, ang sabi ng Ecclesiastes chapter 10 verse 18, kung titingnan natin ang verse na yan, display natin yung Ecclesiastes chapter 10 verse 13. Ang sabi rito ni Haring Solomon, ng kanyang ipakita ang ganitong bagay, sabi niya, ang pasimula ng mga salita ng verse 18. Sabi rito, sa katamaran ay gumuguho ang bubungan. Tama ba? Yeah. Pero sabi rito, well, let me check kung tama yung verse na aking verse 19, I should say. Verse 19. Sabi ng verse 19, ang kapistahan ay ginagawa sa tatawa at ang alak ay nagpapasya sa buhay. Ang salapi ay sumasagot sa lahat ng mga bagay. Man prepares a meal for enjoyment. So ang tao ay naghahanda ng pagkain sa kanyang kasiyahan at ang alak ay nagdadala ng kasiyahan sa tao at ang salapi ay pangsagot sa lahat ng mga bagay. Well, pinapakita rito na it seems observation ng Solomon. Sa pagtataya ni Solomon at pag-observe niya sa mga bagay dito sa mundong ito, it seems that money answers everything. Na tila baga na ang salapi ay pangsagot sa lahat ng mga bagay. Well, kapag ikaw ay may pera, ay walang bagay na magiging mahirap sa iyo. Lahat ng bagay ay pwede mong makuha kapag merong tinatawag na salapi. At yan ang dahilan kung bakit ang mga tao ay ito ang siyang bagay na pinakananasa. Ngunit sa Book of Timothy ay pinakita ni Apostol Pablo na ang salapi rin naman ang siyang ugat ng lahat ng mga kasamaan. So, truly na sinabi na merong katotohanan na sinasabi na money is the answer to everything.
But, tandaan natin, sa kabila na may mga bagay na kayang ibigay ang sanlibutan o ang salapi o ang mundo, ay meron pa rin mga bagay na makikita natin mamaya na hindi kayang ibigay ng salapi o ng sanlibutan ito. Now, tingnan natin. Alam niyo ba na ang salapi ay ito ay nagbibigay ng tinatawag na kapayapaan sa tao. Well, ang kapayapaan na akin tinutukoy, naalala ko yung isang lalaki na meron siyang maraming ani. At doon nang siya meron ng ani, anong sabi niya? Sisirahin ko ang aking bodega, papatayo ko ng mas malaking bodega, at doon ko ilalagay ang aking masaganang ani. At anong sabi niya? Sasabihin ko sa aking kaluluwa, magpahinga ka, kumain ka, at uminom ka, dahilan marami ka ng pagkain sa lahat ng araw ng iyong buhay. So, it seems na ang salapi, ang pera, o ang ilang mga kayamanan ng tao ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. But not the perfect peace. Diba? Oo, ang mga bagay na ito ay nagbibigay sa tao ng tinatawag na kapayapaan. Well, kapag meron siyang pera, wala siyang inaalalang anuman. Datapot, ito yung tinatawag ng ating Panginoon na merong dalawang klase ng kapayapaan. Tingnan natin ang chapter 14 ng book of John chapter 14, dito sa verse 25 or sa verse 27. Sabi sa verse 27 ng ating Panginoon, sabi niya, kapayapaan ay aking iniiwanan sa iyo. 14:27 ng book of John. Peace I leave with you, my peace. Ang kapayapaan ay aking iniiwan sa iyo. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa iyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. So, ibig sabihin, meron talagang naibibigay na kapayapaan ang sanlibutan. But this kind of peace, ito ay pansamantalang kapayapaan. Ito ay pansamantalang kapayapaan. So, ang tawag dito, ng ating Panginoon, sabi niya, ang kapayapaan ay aking iniiwan sa iyo, ito'y ang aking kapayapaan. Diba yung verse na yan, ay nagsabi na, ang aking kapayapaan. So itong kapayapaan na binigay ng ating Panginoon, ay iba ito sa kapayapaan na kayang ibigay ng sanlibutan. Nakukuha niyo yung punto ko, mga kapatid. There is two kind of peace na pwedeng matanggap ang isang tao. Na pwedeng matanggap ang tao. Ngunit, ang tanong, anong klaseng kapayapaan ang bagay na ito? Well, totoo na kapag ang tao ay may pera, well, smooth sailing ang lahat ng mga bagay para sa kanya. Pero, kapag nawala yung salaping ito, well, ang tao ay stress na. Diba? Ang tao ay nagkakaroon na ng anxiety. Pero, yung kanyang kapayapaan ay hindi ito kayang ibigay ng salapi. Amen ka sa amen. Ito'y tinawag ng ating Panginoon that my peace. Naalala ko ang sabi ng Book of Thessalonians, pinakita roon na sabi niya, merong isang kapayapaan na darating sa mundong ito. Alam niyo ba that there will be a peace na na darating dito sa mundong ito, at ang tingin ng mga tao ay ito na yung kapayapaan na kanilang hinahanap. Dahilan ito kahit man sa ating panahon, ay nag-iisip sila ng isang presidente,
isang politiko na nababangon at maaaring maging daan para sa tinatawag na kapayapaan. Pero mga kapatid, ang lahat ng yan, kapag ito ay dulot ng tao, ito ay hindi ang tunay na kapayapaan. Merong kapayapaan na mangyayari sa ibabaw ng salibutan, but this kind of peace is a false peace. Ito ay isang madayang kapayapaan. At alam nyo, ang kapayapaang yon ay ito ay bubunsod na pangungunahan ng isang antikristo. At ito ay sabihin pa natin, tatangkalikin ng buong salibutan dahilan ito ay magdadala ng kapayapaan. But this kind of peace is a false peace. Dahilan ang tanging totoong magdadala lamang ng kapayapaan ay kapag dumating ang Prince of Peace. Ang prinsipe ng kapayapaan na dilit iba, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo sa panahon ng kanyang paghahari dito sa ibabaw ng salibutan. Well, mga kapatid, merong kapayapaan na kayang i-offer ang mundo. Merong kapayapaan na kayang ibigay ang sanlibutan. But this peace is not a true peace. It is a false one, a false peace. Dahilan merong sinabi ang banal na kasulatan. Tingnan niyo yung description ng Isaiah chapter 26, verse 26, Isaiah chapter 26. Tingnan natin ang isang bahaging ito. 26 verse 3. Sabi ng verse 3, ano sabi diyan? Iyong iingatan siya sa lubos na kapayapaan na ang pag-iisip ay sumasa iyo sapagkat siya'y tumitiwala sa iyo. Sa ibang version, ang King James Version, tingnan natin ang King James Version. Kahit man ang ilang mga version, ang King James Version ay nagsasabing, thou wilt keep him in what? In perfect peace. Iyo silang iingatan sa isang sakdal na kapayapaan. Alam niyo, yung salita diyan na perfect peace ay isang salita yan na hindi yan dalawang salita, kundi ito isang salita lamang na pinapakita about a shalom. The steadfast, thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee because he trusted in thee. So ano ang sabihin natin? Ano ang uri ng kapayapaang ito? So, tingnan natin ang ilang mga bagay. So, pinapakita ko ang ilan na mga bagay na kayang ibigay ng mundo. Kaya ng mundong magbigay ng kapayapaan sa tao. Kapag sila ay nasa kasaganaan, naroon sila sa kapayapaan. Pero kapag nawalang bagay na yun, alam nyo, ang sanlibutan, ang mundo, ay kaya niyang ibigay ang kasiyahan sa tao. Kaya niyang bigyan ng kasiyahan ng tao. Ang aklat ang Book of Hebrews ay dito tinimbang ni Moses ang isang bagay ng kanyang maranasan nang siya'y lumaki. Si Moses ay itinago ng kanyang mga magulang sa loob ng 3 buwan, ngunit dahilan sa panahong yon sa Egypt ay merong batas na ibinaba si Pero, na ang batas na ito ay lahat ng ipapanganak na lalaking sanggol na Hebreo ay kinakailangan silang mamatay. Itinago si Moses sa loob ng 3 buwan, pero hindi na nila kayang itago pa, pero
dumating ang time, siya'y pinaubaya ng kanilang mga magulang kung ano ang plano ng Diyos, inilagay sa isang ark at pinaanod sa Nile River, pero ang Diyos ang siyang naggiya ng lahat ng mga bagay sa buhay ni Moses. So kanya imagine, dahilan si Moses, ang Diyos ay merong layunin sa kanya. Dahilan sa layunin ito ay ang layunin ng Diyos ang siyang nag-ingat kay Moses. Alam niyo ba mga kapatid na ano ba ang nag-iingat sa bawat isa sa atin? Ang dahilan bakit tayo naiingatan ay dahilan sa layunin ng Diyos sa ating buhay. Hindi ikaw kundi ang layunin ng Diyos ang siyang nagiging daan para ikaw ay ingatan sa lahat ng mga bagay at maging mapagtagumpay. At si Moses ay iningatan sa kamatayan, iningatan siya sa kahit man sa mga crocodile doon sa Nile River. At siya ay nakarating ba doon saan? Doon sa mismong palasyo, sa loob ng palasyo ni Paraon, at nakita siya ng anak na babae ni Paraon at siya'y kinagiliwan at siya'y kinupkup at siya'y pinalaki. Pero sabi rito ng verse 24 ng Hebrews, so by faith Moses, sabi niya sa pananampalataya si Moses nang siya'y lumaki na, verse 11, Hebrews 11:24, sabi niya, when he had grown up, refused kanyang tinanggihan na siya'y tawaging anak ng anak na babae ni Paraon. Verse 25. Sabi sa Tagalog sa verse 25, na kanyang pinili pa ang isang na siya'y tampalasani na kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Ang wikang Ingles ay nagsasabi, choosing rather to endure ill treatment with the people of God than to enjoy the passing pleasure of sin. Well, ano ang kayang ibigay ng mundo? Kayang ibigay ng mundo ang pleasure, ang kasiyahan sa pamamagitan ng ilang mga bagay sa ating panahon ay kalayawan, droga at ilang pang mga bagay. Ito ay ino-offer. And in fact, ang nag-o-offer nito ay walang iba kundi ang kaaway dahilan siya ang nagro-rule sa ibabaw ng sanlibutan ito at siya ang nais niya ay ipahamak ang tao at ikublis sa kanya ang plano ng Diyos. Pero sabi rito, si Moses ay kanyang mas pinili na siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng kasiyahan sa napansamantala dahilan sa kasalanan. Ang tawag dito ng verse na ito, sabi niya, to enjoy the passing pleasure of sin. Ang mundo ay kayang ibigay sa tao ang kasiyahan. Kayang ibigay sa kanya ang kasiyahan para sa kanyang sarili, sa kanyang kalayawan, sa kanyang laman, sa kanyang katawan. Ang lahat ng mga ito ay pwedeng kayang ibigay ng mundo. Ngunit, tandaan natin, ang tawag diyan ng verse na ito is a passing pleasure. Ibig sabihin, ito ay pansamantala lamang. This is a passing pleasure. Dahil ang sabi ng Book of John chapter 2 verse 15, 1 John chapter 2 verse 15, pinakita roon na ang kayang ibigay ng sanlibutan ay pinakita roon, sabi niya, huwag mong ibigin ng sanlibutan at ang mga bagay na narito sa sanlibutan, sapagkat ang narito sa sanlibutan ay ang pita ng laman, ang pita ng mata, at ang kapalaluan ng buhay. At lahat ng ito ay naibibigay sa sanlibutan. Ngunit, sabi niya, sino mang nagtataglay nito ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Diyos.
Wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. At ang mundo ay lumilipas kasama ng kalayawan nito. Yan ang sinabi ng First John. Sabi lang, at ang salibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon, datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananahan o mananatili magpakailan pa man. See, ang pleasure, ang lahat ng yan ay pansamantala. At sabi ni Apostol Pablo sa kanyang pangungusap, sabi niya, huwag kayong tumingin sa mga bagay na nakikita sa mundong ito, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, na ito ay ang lahat ng mga bagay na nakikita ay temporal, pansamantala. Ngunit ang mga bagay na hindi nakikita, ito ay mga bagay na hinanda ng Diyos, ito ay magpasawalang hanggan. This is eternal, sabi ng banal na kasulatan. Now, kung ating bibigyan ng pansin ang bahaging ito, merong isang lalaki na tinuring na ating Panginoon o pinahayag ng Panginoon sa isang talinghaga. At ang lalaking ito ay kinilalang lalaking mayaman sa talinghaga ng ating Panginoon. It is ito'y recorded sa chapter 16 ng book of Luke. Doon sa talinghagang iyon ay pinakita niya ang dalawang uri ng tao. Isang mayaman at isang pulubi. Ang mayaman ay nagdadamit ng marangya at kumakain ng masasarap na pagkain. At siya ay araw-araw ay tila piyesta sa kanyang bahay, sa kanyang tahanan. Ngunit lahat ng ito, ang isang bagay na hindi naibigay sa kanya ang kasiyahan, masarap na pagkain at ilang pang mga bagay, kasiyahan sa kanyang sarili. But at the end, ang sabi ng banal na kasulatan, doon sa kabilang buhay, doon sa lugar ng Hades, ito ay ang lugar ng mga patay. Dahilan ng tao ay ang kanyang pag-iral ay hindi natatapos sa pamamagitan ng kamatayan. Ang kanyang pag-iral, ang kamatayan ay naglilipat lamang sa kanya sa ibang dako. Ngunit doon sa kabilang bahaging ito ay pinakita na siya ay naroon naman sa paghihirap, samantalang si Lazarus na dating pulubi ay nasa kaginhawahan. At sabi rito tingnan natin ang book of Luke chapter 16 rather. Verse 23 ng chapter 16, at sa Hades ng kanyang itaas ang kanyang paningin, na hinakita niya, sabi rito, sa Hades na nasa mga pagdurusa, ay tiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazarus na nasa kanyang sinapupunan. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, mahabag ka sa akin at utusan mo si Lazarus na kanyang isawsaw ang kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat ako'y labis na naghihirap sa lugar na ito. Ngunit sabi ni Abraham sa verse 25, sabi niya, Anak, alalahanin mo nang ikaw ay sabi niya, Child, remember that during your life, nang ikaw ay nasa iyong buhay, ay tinanggap mo ang lahat ng mabubuting mga bagay. Sabi niya, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay. Samantalang si Lazaro ay sa gayon ding paraan ay masamang bagay. Datapat ngayon ay naaliw siya rini at ikaw ay nasa kahirapan. So makikita natin ang mga bagay sa mundo ay kaya ibigay ang pleasure, pero hindi kayang ibigay ang katiyakan sa kanyang destination, sa kanyang pinakahantungan. Now,
pinakita ko ang ilang mga bagay nito, ay ito yung mga bagay na kayang ibigay ng mundo. These are the things that the world can give. Pleasure, kapayapaan na false peace, pleasures of sin, at ilang pang mga bagay sa buhay na ito. Naalala ko ang ating ating Panginoon ay dumaan din sa isang temptation na ginawa ni Satanas sa kanya. At ito ay nang kanyang ipakita ang buong kalawalatian ng mundong ito. Sa ilang sandali, pinakita sa kanya ang buong kalawalatian ng sanlibutan. Luke chapter 4 verse 5. At siya'y dinala doon sa taluktok. And he led him up and showed him all the kingdoms of this world in a moment of time. At sabi ng Diablo sa kanya, nakikita mo ang lahat ng bagay na yan, ang kalawalatian, ang kagandahan, at ang kayamanan ng mundong ito, lahat ng yan ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay luluhod sa akin at magsasamba, lahat ng yan ay mapapasayo dahil ito'y binigay sa akin. So makikita natin, ito yung mga bagay na kayang ibigay ng mundo. At kayang ibigay at kayang i-offer ng kaaway sa sino mang tao. But, dapat nating makita na merong mga bagay na hindi kayang ibigay mismo ng sanlibutan at di rin kayang ibigay ng salapi. You know, ang isa sa pinakamainam na pinakita ng Panginoon, dito sa Matthew chapter 13 na ating binabasa. Alam nyo, merong ditong, ang tinutukoy niya rito ay ang mga alagad at ang mga disipulo na sumusunod sa ating Panginoon. Alam niyo, ang sabi rito balikan natin yung verse chapter 13, verse 11. Matapos na tanungin ng ating Panginoon, tanungin ng mga disipulo ang ating Panginoong Hesus, bakit ka nagsasalita sa kanila ng talinghaga? Pero in verse 11, ay sinabi roon ng verse 11, sabi niya, tingnan natin sa Tagalog ang verse na ito. Sapagkat sumagot si Jesus, siya at sinabi sa kanila, sa inyo'y ipinagkaloob. Tandaan niyo yung salita ng ating Panginoon. Sa inyo ay ipinagkaloob. So sa ibang mas mababaw na salin, sa inyo ay ibinigay. So dito, ay merong ibinigay sa kanino? Sa mga alagad ng ating Panginoon. Sa mga sumusunod sa ating Panginoon. Particularly sa mga disciples, at kagaya ng mention ko kanina, hindi lamang ito particular sa 12 disciples that became apostles, kundi meron mga alagad na sumusunod sa ating Panginoon. At in fact, makikita natin, dito sa verse na ito, sabi niya, to you it has been granted. Sabi niya, to you, ang ibig sabihin dito, to you it has been given. Merong ibinigay sa mga alagad. Ano yung ibinigay sa kanila? Ang makakilala, pinagkaloob sa inyo, ang makaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit. Alam niyo ba kung ano yung tinutukoy na ito na hiwaga ng kaharian ng langit? Well, in a simple way, mga kapatid, ay tayo
ng mga nakakilala ng daan ng kaligtasan. Well, minsan iniisip natin na ano itong tinatawag na mysteries of the kingdom. Hiwaga. Oo, masabi natin there are maraming mga hiwaga ang kaharian ng langit. But basically, ang pinaka-fundamental na bagay para ikaw ay makapasok sa kaharian ay ang tinawag na ating Panginoon ay ang kapanganakan. Maliban na ang tao ay panganak sa tubig at spirito, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. And thank God, mga kapatid. Alam niyo ba, sinabi ng banal na kasulatan, maraming mga tao na hindi nakaunawa ng ganitong mga bagay. Maraming mga taong mas matatalino kaysa inyo, mas edukado sa inyo, mas may pinag-aaralan kaysa sa atin, pero ang ganitong bagay ay hindi ipinagkaloob sa kanila. Di ba kayo nagagalak sa ganitong bagay, mga kapatid? Nasa kabila na tayo ay walang tinapos, walang pinag-aralan, pero ating naintindihan ang daan na tinuturo ng Panginoon na may kilalaman sa kaligtasan. To you, it has been given. Ang hindi mo alam ay merong ibinigay sa iyo. Merong ipinagkaloob sa iyo. At ang pinagkaloob sa iyo ay ano? Ang makaunawa. To know the mysteries of the kingdom of heaven. But to them, pero sa kanila ay hindi ibinigay. Can you imagine, mga kapatid? Pag ikaw ay nag-inyaya ng nagkaroon ng pistahan, nagkaroon ng handaan, mag-anyaya ka, ang daming pupunta. Pero mag-anyaya ka ng pagpabahagi ng salita ng Diyos, lalangawin minsan. Walang nagsisipunta, walang nagbibigay ng pansin. Kapag ikaw ay isang politiko ay nag-announce ng merong ayuda, ay yung buong plaza punong-puno yan. Halos ano sabi pa? Hindi mahulugan ng karayom. Pero mag-announce ka ng crusade, mag-announce ka ng preaching of the gospel, preaching of the word of God, ilan ang darating. Alam niyo kung bakit? Yung mga nagbibigay ng importansya dito ay mga taong meron ng ibinigay sa kanila. Ano yung ibinigay sa kanila? Is to know, is the knowing. Yung pagkakilala. Now, tingnan niyo, pansinin ninyo ang bagay nito. To you, it has been granted. Sa inyo ay pinagkaloob. So tandaan mo, makita natin sa gabing ito, merong bagay ka nang tinanggap. Merong kung anong bagay. Alam niyo ba na merong tinatawag na binhi sa kaibuturan ng bawat tao. At kagaya sa isang lupa, kapag iyong tiniligan ng lupa, pero bago mo dililigan ay naglagay ka ng binhi doon. At alam nyo, ang isang lupa, kahit anong dilig mo dyan, kung walang binhi, ay walang sisibol dyan. But, kapag ang isang lugar, isang lupa, ay merong binhing ipinunla doon. Maaring sa matagal na panahon, siya ay naging dormant. Pero kapag siya ay nadiligan, dagling merong sisibol doon. Alam niyo mga kapatid, anong sabi ng ating Panginoon sa John chapter 12, verse 24? Ang sabi ng Panginoon sa 12:24 ng book of
Book of John, sabi niya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, truly, truly I say to you, maliban ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, siya'y mananatiling nag-iisa. Ngunit kapag siya'y namatay, siya ay sisibol at siya ay magbubunga ng marami. Alam niyo ba mga kapatid, kataka-taka, marami mga taong nakakarinig ng salita ng Diyos. Pero alam niyo ba ang pinakaparaan ng Diyos ng kanyang pagtawag sa mga tao ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Marami mga taong tinawag ito ng Book of Matthew sa Matthew 13 ay ang kaharian ng langit ay tinawag sa verse 47 ay kagaya ito sa dragnet o sa lambat. Sabi niya, tingnan natin, tulad din naman ang kaharian ng langit sa isang lambat na inihulog sa dagat na nakahuli ng sari-saring isda. Ang dragnet ay kagaya ng salita ng Diyos na tumatawag at naghuhuli ng lahat ng mga klase ng isda. Gayon din naman ang mga salita ng Diyos. Can you imagine, merong dalawang magkaibigan, kapwa nakarinig ng salita ng Diyos, ang isa'y nag-response, ang isa'y hindi. Sa isang sambahayan, sa isang pamilya, dumating ang salita ng Diyos, ang isang anak ay nag-response, ang mga magulang ay hindi. Pero makikita natin dito, why? Dahilan merong nang naipula, meron nang naibigay, bago pa itinatag ang sanlibutan. Meron ng binhi na naroon sa loob ng tanging kinakailangan nito ay ang mga salita ng Diyos na siyang mag-a-activate nung buhay na yon na naroon sa kanya. Ito ay kagaya ng pagtawag ng Panginoon. So, hindi ko masyadong pagluluwatin dahil meron pa akong ilang mga bagay na gustong bigyan ng pansin. So, pansinin ninyo dito sa bahaging ito, sa talinghagang ito, ay ang tanging makapagbibigay lamang ng kaunawaan sa talinghaging ito ay mismo ang ating Panginoon. Naalala ninyo ang isang pangyayari sa panahon ni Samson. Si Samson, sa panahon ng kanyang kasal, ay usually meron silang 7 days of feast. At doon sa 7 days of feast nila, si Samson ay nagbigay ng isang riddle o bugtong. At yung bugtong na yon na kanyang ibinigay, ito ay hango sa kanyang karanasan dahilan nang sila'y papunta doon sa Timnath na isinama niya ang kanyang mga magulang. Sabi niya sa kanyang mga magulang, gusto kong mag-asawa doon sa babae na naroon sa Pilisteo. At sabi ng mga magulang, bakit wala na ba dito sa Israel? Pero yun ay daan ng Panginoon. At siya ay sinamahan ng kanyang mga magulang, si Samson, pupunta sa lugar ng Philistines. But along the way, nauna ang kanyang mga magulang, merong isang leon na sumalubong sa kanya at ang ginawa ni Samson ay dumating ang Espiritu ng Diyos sa kanya at kanyang pinatay yung leon. Pinatay niya yung leon at kanyang iniwanan. Nang sa kanilang pagbabalik, ay nakita niya after na mamatay ang leon, doon sa mismong pinaka-corpse niya sa bangkay, ay doon nagkaroon ng maraming bees at ang honey ay naroon. At si Samson ay kumuha ng honey at siya ay kumain ng honey na naroon sa
mismo sa bangkay ng leon. Ang riddle na kanyang ibinigay ay sabi ron dito sa chapter 14 ng Book of Judges. Sabi niya, nagbigay siya ng riddle na ito. Then Samson said to them, sinabi niya, magbibigay ako ng isang bugtong sa inyo at sa loob ng 7 araw ay bigay ninyo sa akin ang ibig sabihin at bibigyan ko kayo ng gantimpala, wika niya. Pero kung hindi niyo ibibigay may bibigay ang kasagutan ng bugtong, ay kayong magbibigay sa akin ng gantimpala. At sabi niya, ang riddle ay ito. Verse 14. So he said, out of the eater came something to eat, and out of the strong came something sweet. Sabi niya, mula sa mga ngain ay lumabas ang pagkain, ay sabi niya, nakakuha ng pagkain, at mula sa malakas ay merong lumabas na matamis. So, sa loob ng ang talinghagang ito, ay binigay niya pero walang isa man sa kanila ang makaalam. Ang ginawa nila, 3 araw na hindi pa nila alam yung riddle. Ang ginawa nila, pinresyo nila yung maging asawa ni Samson. At sabi niya, sabihin mo, tanong mo sa iyong asawa kung ano yung bugtong. At kung hindi mo makukuha ang bugtong, ang kasagutan, sabi niya, papatayin namin ang iyong mga magulang, susunugin namin yung bahay. Sabi niya, hindi maaari na kami yung magbigay ng gantimpala sa estrangherong ito. Ginawa ng asawa ni Samson ay piniga siya at sinabi ni Samson ang sagot doon sa kanyang bugtong. Sabi ng verse 18, so the men of the city say to him on 7th day, before the sun went down, sabi niya, ano ang mas matamis kaysa sa pulot? At ano ang mas malakas kaysa sa leon? So meaning, ang pinapakita ko rito, alam niyo ba na ang mga salita ng Diyos, ang tangi lamang mismong makakapagpahayag nito ay ang Diyos mismo. Ulitin ko mga kapatid, ang mga salita ng Diyos at ang kaya lamang magpaunawa nito ay walang iba kundi ang Diyos mismo. Kung paanong si Samson, siya lamang ang pwedeng mag-unveil, ang pwedeng magbigay ng kasagutan doon sa riddle na siya mismo ang nagbigay, dahilan walang ibang nakakaalam ng riddle na yon, dahilan siya ang merong karanasan dito, siya ang gumawa ng riddle na ito, so therefore, siya lamang ang makapagbibigay ng kalinawan, ng kaunawaan dito sa riddle na ito. So meaning to say, when it comes to the Word of God, ang tangi lamang pwedeng magbigay ng kaunawaan sa mga salita ng Diyos ay ang Diyos mismo. You get my point? Yan ang dahilan na alala ko ng tinanong ng ating Panginoon, si Pedro, or rather, ang mga alagad. Anong sabi niya? Sabi ng Panginoong Yesus sa Matthew 16, ano ang pagkakilala ng mga tao tungkol sa akin na anak ng tao? Nagkaroon sila ng iba't ibang ang sabi ng tao, ikaw si Juan Bautista na nagbangon sa mga patay? Ang ilan naman ay nagsasabi, ikaw si Jeremias. Ang ilan naman ay nagsasabing, ikaw ay si Isaiah. Ikaw ay si Elias. O ikaw ay isa sa mga propeta. Yun ang pananaw ng mga tao. Pero ang tanong ng ating Panginoon, ngunit ano naman ang pagkakilala nyo sa akin, sa anak ng tao? Anong sabi diyan? Si Pedro ay tumayo at siya'y sumagot at nagsabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ikaw ang Kristo,
Anong sabi diyan? Sabi niya, sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sabi ng verse 17, at sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at dugo, o ibig sabihin, ng sino mang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Ano ang ibinigay kay Pedro? Ang ibinigay sa kanya ay pagkaunawa. Yung pagkakilala sa ating Panginoon ay meron siyang direktahang ipinahayag at sinabi, ikaw ang Kristo. Ang pananaw ng ilan, siya si Jeremias, si Isaiah, si Elias, si Juan Bautista na nabuhay sa mga patay. Pero nang si Pedro ay sumagot, sabi niya, ikaw ang Kristo. At alam niyo, ang pamamahayag ni Pedro ay eksaktong-eksakto kung sino ang ating Panginoon. Ibig sabihin, at ang sabi ng Panginoon, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, hindi sa iyo ipinahayag ito ng sino mang tao. Hindi sa iyo ipinahayag sa iyo ng mga Pariseo, sino pa mang mga religious leader. Ang nagpahayag sa iyo nito ay ang aking Ama na nasa langit. You know, brothers and sisters, kung meron mang tayong kaunawaan na natatanggap sa huling maaraw nito, ito'y dahilan merong ipinagkaloob sa atin. Merong ibinigay sa atin. At ang ibinigay sa atin ay ang pagkaunawa, ang pagkakilala, na ito ay hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Hindi rin ito kayang ibigay ng eskwelahan. Hindi ito kayang ibigay ng sino man at ang tanging makapagbibigay nito ay ang Diyos mismo. Kung siya ang author ng mga salitang ito, siya rin ang makapagbibigay ng kaunawaan sa sino man na kanyang. Alam niyo, sabi pa ng sa aklat ng Luke chapter 24, merong isang pangyayari dito. Ang pangyayari dito ay ang mga alagad ay nagkaroon ng balita na si Jesus ay nagbangon sa mga patay. Siya ay pumunta yung mga kababaihan at wala silang nakitang Jesus doon. Ang libingan ay bukas at wala ang bangkay ng ating Panginoon at naroon ay anghel at nagsabing, huwag niyong hanapin ang buhay sa gitna ng mga patay. Wala siya rito. Siya ay nagbangon sa mga patay. At habang ang mga ilingkod na ito, ang mga alagad ay nagugulimhanan, ang tanging meron lamang silang narinig ay ang tinig o yung balita ng mga Maria na unang nagpunta doon sa libingan. Pero wala silang clue at di nila alam kung nasaan nga ang ating Panginoon. Pero alam nyo, habang merong dalawang alagad na naglalakad at ang tungo nila ay papuntang Emmaus. Ito ay mahabang lakbayin. At habang sila ay gulong-gulo, habang sila ay litong-lito sa mga nangyayari sa araw na yon, merong mga balita na hindi nila halos mapaniwalaan. Because it is the first time na makarinig sila na merong taong nagbangon sa mga patay. Pero alalahanin natin na bago namatay ang ating Panginoon, nagbangon si Lazarus na 4 na araw nang nakalibing sa libingan. At merong mga previous cases na bumabangon sa mga patay, pero it's the first time na merong isang lalaki na namatay na 4 na araw nang nakalibing ay bumangon siya. Pero dito merong isang
senaryo na hindi nila kayang ipaliwanag. Na nagsasabing si Jesus ay nagbangon sa mga patay. At yun ang kwentuhan ng dalawang lalaking papuntang Emmaus na ito. At alam nyo, sabi rito, ang ating Panginoon ay hindi nila alam. Sabi ng verse 13 ng chapter 24, meron dalawang lalaki, sabi rito, behold, two of them were going that very day to a village named Emmaus, which was about 7 miles from Jerusalem. So 7 miles, 7 milya ang layo mula sa Jerusalem. Habang sila ay naglalakad, ay nag-uusap tungkol sa mga bagay na nangyari. Verse 15, at habang sila nag-uusap, ay narito, while they were talking and discussing Jesus Himself, si Jesus mismo ay lumapit at nagkunwaring manglalakbay at nakisama sa kanila. At hindi nila nakilala ang ating Panginoon sapagkat tinakpan ang kanilang mga mata. So ibig sabihin din nila, but their eyes were prevented from recognizing Him. So nakipag-usap ang Panginoon sa kanila na hindi nila nakilala na ito pala ay ang Panginoon. At ang tanong ng ating Panginoon, ano ang inyong pinag-uusapan? At bakit kayo malulungkot habang kayo nag-uusap? At sabi nila, hindi mo ba alam kung ano nangyari sa araw na ito? Ikaw ba'y transtranghero sa mga bagay na nangyari? Pero ang tanong ng ating Panginoon na hindi nila kilala na siya pala ito, ano nangyari? At sinaysay nila tungkol kay Jesus na hinuli, binigay ng mga alagad sa Gentile at siya'y pinatay, pinako sa krus at siya'y nilibing, ngunit siya'y nabuhay na maguli at sabi niya, ngayon yung 3 araw ng kanyang na siya'y nabuhay. At ang ating Panginoon ay, ano sabi rito? Sa verse 22, matapos niya ipakita yung mga ilang mga bagay, sa verse 23, at hindi nila nakita ang kanyang katawan at sila'y nagsiparoon at nagsabi sa amin na nakakita sila ng pangitain ng mga anghel na nagsasabing, siya'y buhay. At verse 24, at nagsiparoon sa libingan na ilan sa kasama namin at nasumpungan nila alinsunod sa sinasabi. Sabi ng Panginoon sa verse 25, O mga mangmang o mga haling, mga taong haling at makukupat ang mga pusong magsasampalataya sa lahat ng mga sinalita ng mga propeta. Hindi baga kinakailang si Kristo ay maghirap ng mga bagay na ito at pumasok sa kanyang kaluwalhatian at magmula kay Moses at mga propeta ay ipinaaninaw o ipinaliwanag niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. Anong sabi rito? Verse 27, beginning with Moses and with all the prophets, He explained to them. He explained to them the things concerning Himself in all the Scriptures. Kanyang ipinaliwanag sa kanila ang lahat ng mga bagay na patungkol sa kanyang sarili. Alam niyo, pinakamaganda rito, para nila maintindihan ang bagay na ito, mismo ang Panginoon ang sumama sa kanila. Mismo ang Panginoon ang nagpaliwanag tungkol sa hiwaga na hindi nila kayang malirip at maintindihan ng araw na yun. Isn't that amazing, mga kapatid, na patungkol sa mga bagay na hindi kayang
malirip at manawaan, ito yung Panginoon mismo ang siyang nagpapahayag at nagpapaunawa. Can you imagine? He explained to them the things concerning Himself in all the Scripture. Now, tingnan natin. Sabi ng ating Panginoon, balikan natin ang Matthew chapter 13 na binabasa natin kanina. Ang sabi ng ating Panginoon sa mga alagad, sabi niya, sa inyo. Bakit? Sa mga tao, siya'y nangungusap ng talinghaga, pero sa mga alagad, pinapaliwanag niya ng malinaw tungkol sa talinghaga. Hindi bagat nakamangha-mangha ang ganitong bagay. Sa mga tao, nagsasalita siya ng parable. Tungkol sa binhi, tungkol sa lupa, tungkol sa tabing daan, sa mabato, sa madawag, sa matabang lupa. Nang sila na lamang, ang Panginoon ay nagpaliwanag sa kanila, ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang binhi ay salita ng Diyos. Ang lupa ay ang mga tao na kung saan ay tumatanggap ng salita ng Diyos. Merong mga taong parang tabing daan, dumating ang salita ng Diyos, hindi pa nagtatagal ay inagaw ito sa kanila. Ibig sabihin, nakarinig at pag-uwi lamang ng bahay, ay wala na yung kanilang napakinggan. I hope mga kapatid, hindi kayo ng bawat isa sa atin. Dahilan kung magiging gayon ang bawat isa, walang paglagong mangyayari sa bawat isa. Pero sabi niya, ang ilan naman nilalaglag sa babato. Ito ay ang mga tao na tumanggap ng salita, pero nang ang pagsubok ay dumating, nang ang persecution ay dumating, karakanyang binitawan, dumating ang mga pagsubok, mga suliranin, mga kahirapan at ilang pang mga bagay. At dahilan doon sa hirap na kanyang naranasan, ay madali siyang bumigay. Madaling nalanta, natuyo. Pero sabi niya, yung isa naman na hindi nakapagpatuloy, yung isa naman nahulog sa dawagan, ay dahilan sa pagsusumakit sa buhay, ay ininis siya ng mga dawag na ito at hindi siya nakapagpatuloy, hindi siya nagbunga. Yung nahulog naman sa matabang lupa ay sila na mayroong natumanggap ng mga salita ng Diyos at ang kanilang puso ay kagaya ng matabang lupa at ito ay naitanim, sumibol, lumaki, nagbunga at nagkaroon ng pamumunga na 30, 60, and 100-fold. Can you imagine mga kapatid, sa iba, nagsasalita siya ng talinghaga, sa mga alagad, pinapaliwanag niya ng malinaw. Dahil ang sabi niya, sa inyo ay merong ibinigay. Ibig sabihin, ang favor na ito. Napapansinin ninyo ang sumunod na pangungusap. Dito sa verse 13, verse 16 ng Book of Matthew. So, kung bakit siya nangungusap sa kanila ng talinghaga, ay para itago ng Panginoon ang kanyang mga salita mismo sa kanila. Well, nakakapagtaka ang ganitong bagay. Bakit ang ating Panginoon ay nagsasalita ng talinghaga sa mga tao? Hindi niya pinapaliwanag, pero sa mga alagad niya ay binibigyan niya ng malinaw na pagpapaliwanag. So, verse 16, ang sabi riyan. Sabi ng verse 16, datapwat, pansinin niyo ito, datapwat, mapapalad ang inyong mga mata sapagkat nakakakita kayo. Mapapalad ang inyong mga pakinig sapagkat kayo
ay nakakarinig. Mahal mga kapatid, hindi lamang ang tinutukoy dito ay narinig. Dahilan pwedeng marinig ang salita ng Diyos at kung hindi maunawaan, it is useless. Ito'y walang buting ibibigay sa sinumang tao. So, ang salita ng Diyos ay hindi lamang dapat marinig, kundi ito ay dapat maunawaan. Dahil ang sabi rito, kung tataas natin sa verse 15, sapagkat ang kanilang mga puso ay nagsikapal, sapagkat ang puso, kumapal ang puso ng bayang ito, mahirap makarinig ang kanilang mga pakinig, tainga. Pinikit nila ang kanilang mga mata, baka sila'y makakita ng kanilang mga mata at makarinig ng kanilang mga tainga at makaunawa ng kanilang puso at sila ay manumbalik sa akin at sila ay aking pagkakalingin. So kapag ang tao ay nakaunawa, tiyak siya ay manunumbalik sa Panginoon. At kapag siya ay nakapanumbalik sa Panginoon, siya, sabi rito, siya ay aking pagagalingin. Ibig sabihin, i-restore ko siya. I-restore siya sa ating Panginoon. Kaya sabi rito ng verse 16, ngunit mapapalad ang inyong mga mata. Mga kapatid, mapalad ang ating mga mata. Mapalad ang inyong mga mata. Sa dinami ng mga tao sa ibabaw ng sanlibutan, ikaw ay nakakilala. Merong minsan nagtatanong tayo, bakit yung aking mahal sa buhay ay napakasimple naman ang salita ng Diyos ay hindi nila maunawaan at hindi nila masampalatayanan. Well, mapalad ang iyong mga mata. Blessed are your eyes because they see, and your ears because they hear. 17, ang sabi ng verse 17, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hinangad na makita ng maraming propeta at ng mga taong matuwid ang inyong nakikita at hindi nila nakita at marinig ang inyong narinig at hindi nila narinig. Maraming mga nagnanasa ng ganitong bagay. Pero, sabi pa ng ating kapatid, God hides Himself in simplicity and reveals Himself in the same way. Itinatago ng Diyos ang kanyang sarili sa kasimplihan. Dahil sa sobrang kasimplihan ito ay ang tao ay naghahanap ng mga dakilang bagay at na-miss nila yung kasimplihan ito. Imagine, inaantay nila ang pagdating ng Kristo. Ang inaantay nila ay kagaya ng isang hari na darating at ipapanganak sa royal family. Pero dumating ang hari, pinanganak sa sabsaban, lumaki sa Nazareth, isang simpleng tao, at nang siya ay magpasimula ng ministeryo, halos walang kumilala sa kanya, maliban sa ilang mga tao. And imagine nang mamatay ang ating Panginoon at ang siya'y mabuhay na maguli. Ano ang talaan ng banal na kasulatan? Nakita siya ng mga alagad na mga disipulo niya at ang 500 mga tao sa panahon ng kanyang resurrection. At merong 120 tao na nag-antay sa araw ng Pentecostes na nananiwala sa ating Panginoon. Gaano sila kakaunti? Kaya silang bilangin. Pero ang sabi ng ating Panginoon, mapapalad ang kanilang mga mata. Dahilan merong ipinagkaloob sa kanila. At ang pinagkaloob sa kanila ay ang makaunawa.
ang ipinagkaloob sa iyo, ang pinagkaloob sa akin, ay makaunawa. Ang pagkaunawang ito ay, hallelujah, anong sabi ng ating Panginoon? Ilang mga verse bago ko magtatapos. Chapter 11 ng Book of Matthew. Matthew 11, verse 25. Tingnan niyo ang statement ng ating Panginoon. Nang panahong yon, ay sumagot si Jesus at sinabi, ako'y nagpapasalamat sa iyo, Ama. Sabi rito ng kasaysayang ito, siya ay nagalak sa Espiritu. Alam niyo ba kung ikaw ay na-bless, kung ikaw ay nalugod, ikaw ay nagpupuri, well, ang ating Panginoong Hesus ay nangyari ang ganitong bagay. Siya ay nagpuri, sabi niya, I praise you, Father. Sabi niya, ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, na inilihim mo ang mga bagay na ito sa mga pantas, sa mga matatalino, at yung pinahayag, at ipinahayag mo kanino? Sa mga sanggol. Ibig sabihin ng sanggol dito ay mga simple. Ibig sabihin, walang muwang, at ito ang kinakailangan ng ating Panginoon. Hindi ang isang taong napakaraming alam, na sa labis na kanyang karamihan ng kanyang kaalaman, ay kanyang nire-reject ang mga salita ng Diyos. So, inilihim mo sa mga pantas at matatalino at iyong inihayag, and have revealed them to infants. Yung mga handang matuto. Verse 26, O Ama, oo nga Ama, sapagkat gayon ang nakalulugod sa iyong paningin. Ibig sabihin, ito ang paraan ng Diyos. Ito ang paraan ng Diyos na kanyang i-bypass ang mga matatalino, ang mga matataas na pinag-aralan, at kanyang lingapin ang katulad ng bawat isa sa atin. Sabi niya, and Father, yes Father, for this way was well-pleasing in your sight. Ito ang paraan ng Panginoon. Ito ang paraan ng Sovereign Lord. Sabi ng Panginoon, verse 27, lahat ng mga bagay binigay sa akin ng aking Ama. At sino may hindi nakakilala sa anak, kundi ang Ama. Walang nakakilala sa ating Panginoon, kundi ang Ama. Walang nakakilala sa anak, kundi ang Ama. At sabi rito, at sino may hindi nakakilala sa anak, kundi ang Ama, at sino may hindi nakakilala sa Ama, kundi ang anak, at yaong ibiging pagpahayagan ng anak. Sino man ang kanyang ibiging pagpahayagan ng kanyang sarili, pagpahayagan ng anak, ay sila ang makakakilala sa ating Panginoon. Anong sabi ng mga Hudyo? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo ng diretsahan. Sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, pero hindi kayo naniniwala. Pero sabi niya, thank God, walang nakakilala sa Ama kundi anak, at walang nakakilala sa anak kundi ang Ama. At sino man ang nais pagpahayagan ng anak. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Niloob ng Diyos na may pahayag niya ang kanyang sarili sa atin at makilala natin siya. At makilala natin ang kanyang daan, makilala natin ang kanyang pangungusap. Kaya ang tawag ng ating Panginoon sa kanila, magsiparito kayo sa akin lahat na kayong mga nabibigatang lubha,
at kayo'y aking bibigyan ng kapahingahan. Ito ang pangungusap ng ating Panginoon. Mapapalad ang inyong mga mata. Mapapalad ang inyong mga puso na nakaunawa ng ganitong bagay. And brothers and sisters, ito ay isa lamang sa bagay na aking tinukoy na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Maraming bagay na kaya ibigay ng sanlibutan, ang kayamanan, ang karangyaan, ang pleasure, at ilang pang mga bagay. Pero hindi niya kayang ibigay ang tinatawag na pagkakilala sa Diyos. At mayroon pang ilang bagay, pero ang ating oras ay hindi magiging sapat. Pero mga kapatid, ang pagkakilala, ang sabi ng ating Panginoon, kinote ito nung last Sunday, you shall know the truth, and the truth will set you free. Malalaman ninyo ang katotohanan. Hindi lamang sa ating panahon ngayon, napakaraming sinasabing tama, totoo, fact, mga factual. But, ang pinakamahalagang makita sa ating panahon is the truth. Because the truth will set us free. Ang katotohanan ang magpapalaya sa bawat isa sa atin. Thank God, mga kapatid. Ang kaunawang ito ay hindi natin kayang bayaran ng salapi. Merong isang lalaki sa Book of Acts na gustong bayaran ng salapi. Sabi ni Simon, itong pera, itong salapi, itong pilak, itong ginto, bigyan mo ko ng kaloob na yan. Sabi ni Pedro, mapapahamak ka kasama ng ginto, kasama ng pera mo. Huwag mo isipin na ang kaloob ng Diyos ay pwedeng bayaran ng salapi. Mga kapatid, ang kayamanan ng tao ay hindi magiging sapat para ipangbili sa kaunawaan ng kaligtasan na ating naintindihan. This knowledge of salvation, this knowledge of the truth, ay hindi ito kayang bilhin. Hindi ito kayang bilhin. Although ito ay libre. Although ito ay walang bayad. Pero, merong mga taong tinawag na mapalad dahil ito ay pinagkaloob sa kanila. Hallelujah. Praise God. Nakikita ba natin, mga kapatid, ang ating kapalaran sa oras na ito? Gaano kakapalad? Maring hindi ikaw ang pinakamayaman, hindi ikaw ang pinakamahusay, hindi ikaw ang pinaka. Pero ang pinakamahalaga, binigyan ka ng pagkaunawa at makapasok sa kaharian ng Diyos. Praise God. Palapakan natin ating Panginoon sa oras ito. Tayo tumayo, mga kapatid. Hallelujah. Di ko alam kung kabisado ng ating mga singer yung... kabisado niyo ba yung awit? So, sige. Uwitin natin. Pero, bago tayo maawit, tayo muna yung magpasalamat sa Panginoon. Ating pasalamatan, Panginoon, dahilan, sabi pa ng isang awit, I could never praise Him enough. Dahilan sa bagay na Kanyang ginawa. Can you imagine, mga kapatid, hindi tayo naging mapalad sa mundong ito, pero merong isang kapalaran na pinagkaloob sa atin. Ito yung makilala siya. To know our Redeemer, to know our Savior, at kilalanin siya
na ating Panginoon at tagapagligtas. Tayo manalangin sa oras nito. Mang Diyos, papasalamat kami, Lord, sa iyong mga salita na iyong binigay sa bawat isa sa amin. Tunay nga, Panginoon, na nakikita namin ang kapalaran na meron kami higit sa mga tao na narito sa ibabaw ng sanlibutan. Habang kami ay lumalakad sa mundong ito, Panginoon, gaano kami kapalad, Lord. Gaano kami yung pinagpala, Panginoon, sa mga bagay na makalangit. Sinabi ng iyong mga salita na kami pinagpala mo ng lahat ng mga bagay na makalangit na mga pagpapala kay Kristo Jesus na aming Panginoon. Ginawa mo kaming paupuin sa kataas-taasang dako, sa makalangit na dako, kasama ng aming Panginoon. O Lord God, nagpapasalamat kami sapagkat binigyan mo kami ng pagkakilala. Habang aming tinatanaw, Panginoon, ang aming mga buhay na pinagdaanan at ilan sa aming mga mahal sa buhay, ilan sa aming mga kaibigan ay naroon pa rin sa ganong klase ng uri ng paniniwala. But thank God, hallelujah, iniahon mo kami, Panginoon. Kinuha mo kami mula sa kadiliman at iyo kaming dinala sa kaliwanagan, Panginoon. Inalis mo kami sa isang buhay na walang direksyon at dinala mo kami, Panginoon, sa isang, hallelujah, sa isang dako, Panginoon, sa isang path, Lord God, sa path of righteousness. Isang path, Lord God, ng kaliwanagan at doon mo kami pinapalakad, Panginoong Diyos. Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon. At Lord, kung meron man kaming naunawaan, kung meron man kaming naintindihan, hallelujah, ito'y sinabi ng iyong mga salita, Lord, kagaya ng sinabi ng Apostol Pablo, ako ay ako dahilan sa biyaya ng Panginoon. I am that I am by the grace of God. At ang biyaya mo, Lord, na gumagawa sa buhay ng bawat isa sa amin ay totoong hindi na sayang, Panginoon. Lord, pinupuri ka namin sa oras na ito for having, opening our eyes, Lord, na binuksan mo ang aming mga mata, Panginoon. Ipinaunawa mo sa amin ang iyong mga kasulatan na ito ay kagaya ng isang riddle, isang parable para sa amin. But Lord God, ang binabasa namin ngayon ay hindi lamang isang talinghaga, hindi lamang isang riddle, but the explanation, ang kapahayagan ng iyong mga salita, Panginoon. Ang paliwanag, Lord, ng iyong mga salita. At ito ay ginagawa mo sa pamamagitan ng pagpapahayag mo sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu sa bawat isa sa amin. We thank you, Lord God, and we bless your name. Salamat, Lord, sa iyong mga salita na iyong pinagkaloob sa amin. Binabalik namin sa iyo ang kapurihan, kaluwalhatian at karangalan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise God. Hallelujah.